Pahirap pa makakuha ng mga pangunahing pangangailangan ng ilang sinalanta ng Bagyong Yolanda sa lungsod ng Tacloban. Isa sa mga pinaka-napuruhan ng Super Typhoon Yolanda. Kaya naman dahil sa labis na desperasyon, ang ilan sa mga biktima kanya-kanyang paraan para lang makaraos. Saksi sina Rafi Tima at June Veneracion. Kuha itong mula sa barko ng Coast Guard na muntik ng rumampa sa pier sa lakas ng storm surge. Kahit ang sasakyan na ito na nakapwesto na nga sa mataas na lugar ay hindi pa rin nakaligtas sa storm surge. Sa siyam na naglalaki ang barko, ang nakasasad na parabang humalo na sa komunidad na winalis na nagdaang super typhoon. Kung ang mga kotse, kung ang mga barko na tunay-tunalada ang bigat, paano pa kaya ang mga bahay? Kahit saan ka mapadpad, may bangkay na nakalutang. Iba kasi kadalasan kasi mga mangilan-ngilan lang, nabibilang mo sa daliri yung hinahanap mo at saka kailangan mo pa silang sisirin bago mo makuha. Dito kahit saan ka tumingin may mga patay. Sa mismong sentro ng Tacloban, kanya-kanya na ang mga tao. Wala na ngang pumapansin sa mga bangkay na nasa gilid ng kalsada. Kanya-kanya na rin ang mga tao sa pagkuha ng gasolina at krudo mula sa napabayaang gasolinahang ito. Ang mga batang ito naglalaro ng baril-barilan sa gilid ng dagat, parang kinalimutan na ang naranasan. Pero nakausapin namin ang isa sa kanila. Doon lumabas ang pilit ay tinatagong bangungot. Ang sinasabi mo parang tulungan yung kapatid mo na inaanod na. Oo, May tumulong? wala man. Kanina sa aming pag-iikot, nataunan namin ang binatilyong ito sa gilid ng kalsada, ang kanyang paa, duguan, matapos umanong tamaan ng basag na salamin. Wala na raw silang mahinga ng tulong, kaya naman minarapat na namin siyang tulungan. Matapos talian ng mahigpit ang kanyang binti, itinaas namin ang kanyang dalawang paa para dumaloy ang dugo pabalik sa kanyang puso. Pero kinailangan din namin siyang iiwan para maghanap ng medical expert na pwedeng tumulong. Sa pagdaan namin sa sentro ng bayan, ito na ang tumambad. Mga sasakyang tila pinaglaruan ng malakas na daluyan ng tubig. Ang simbahan ng Santo Niño na malapit sa City Hall, hindi rin nakaligtas. Bukod sa mga pumasok na debris sa loob ng simbahan, may paisa-isa rin namang mga tiga-Tacloban ang pumapasok at nag-aalay ng palalangin. Marahil para sa pangalawang buhay at para sa kaligtasan ng iba pang nawawala. Bagamat parot pa rito na mga relief supply sa bayan, hindi pa rin ito sapat para sa mga naepektuhan ng bagyo. Ang bigas ng ito, pinasok na ng mga tao, kanya-kanyang buhat ng mga sako-sako ng palay. Bukod sa mga lokal na residente ng syudad, may ilang dayuhan din kaming namataan. Kabilang dito ang grupong ito na mula sa iba't ibang bansa. Galing umano sila sa Volunteer Visayan Foundation at ilang linggo nang narito sa Tacloban para mag-volunteer work.